Diskutiron ang mga programa, proyekto asin mga plano kang lokal na gobyerno. Isihon ang may kamanundangan mga impormasyong manugod sa syudad ng Naga. Maging parte kang solusyon, ipag-orgulyo ang pagiging Nagenyo. Kaibahan ang pag-irima sa Public Information Office kang LGU Naga. Risa Santos asin Jason Lola. Tuyong aldaw na Sabado, alas 8 ng aga, sa rabay niyatong mamoton na Amaray na Naga. Agosto 15, aldaw nin Sabado. Kumusta po kamo mga kapwa ko Nagenyo? Ako po si Riza Mostar Santos. Ako ang mga tugang si Jason Miola. Ibanan po nito kami sa laog din sa rong oras din pakipaghuntahan o pakipaghuntahan manungod sa mga issue, pangyayari, personalidad o anumang bagay. Kaibanan ang sa tuyang mga bisita digdi sa programang Pirminyatong Pigmamaawot an Marahay na Naga. Kana kaaging Martes, pig-aprobaran po sa sanggo ni ang Panlungsod an Naga City Child Protection Policy. Napighaman ni Konsehal Elmer Baldemoro. Asintangan ni urog niya itong maintindihan kung ano ining polisiyang ini, makakaibanan niya to ang mismong panday. Asin ang chairman kan Committee on Children, Councilor Elmer Baldemoro. Sir, good morning. Maray na Naga. Maray na aga po sa gabos na nagdadalan asin nagihinanyog. Maray na aga Jason, maray na aga Risa. Maray na aga po sa gabos. Councilor, ang Naga Child Protection Policy, ano ang pagkakaiba sa Naga City Children's Welfare Code? Ayo po, ini po kayang Child Protection Policy. Katiripunan po ni ang Naga City Children's Welfare Code. Saro po lang siyang ordinansa wherein ining Child Protection Policy, kabali dyan itong mga national laws na pig-adaptar kang lokal na gobyerno kang Naga. Kabalin din po itong mga provision duman sa UNCRC and ito pong mga national laws pertaining to the child and youth, pati na din po itong sa USAEC and SISAEM and other pertinent laws na applicable po sa mga aki. And pighaman po yan dahil para mayormente maprotehiran itong mga aking Nagenyo. Pag sinabing aki, Sir Elmer, gusto sabihin 17 years old and below? 18 below. Okay. Para klaro lang, basta dahil pa nag-abot ng 18, ito, 17 and, 17 and 11 months, considered pa siya as children. Okay. And even 18 years old and above, provided na sinda may disability, considered sinda as children. Okay. Sir, maihapot ko lang. Yun itong, kaya itong mga with disability na more than 80 na, considered pa sinda as children. Okay. I see. Sir, Ayun. maihapot ko lang po ano po ang panundon sa pagpautob ka ini sa enforcement o kaya pagpautob ka niya yung sa tuyang policy? Ayo po, may bibilugon pong task force na papanginutan kang Children's Affairs Office para po mahaman si mga directives na nagigibuhon dahil syempre po dapat saroon si mga provision duman and at the same time ma-disseminate sa public and at the same time kabali din po sa hahamanon duman itong penalty provision dahil ito pong inaprobanta sa Sangguniang Panglungsod. Saro lang po itong resolution na piga-aproba and piga-adaptar itong child protection policy. Alagad ito pong pinalidad duman dahil pakabali dapat dahil dapat mailaog siya sa sarong ordinansa. Kaya may kasunod pa po yan. Kaya itong pag-aproba itong child protection policy, may kasunod pa po yan itong pagbilog kang task force and at the same time paghaman kang ordinansa na magseset po ng penalidad duman sa mga mabiolate ka yan. Sir, nahili mo ang pangangaipuhan ng pulisiyang init ang aning ipautob sa Naga? Mas maray po dahil mas maray na itong may panundon dahil kumbaga ako'y naman kita na child friendly city ang Naga, pero mas maray na may malinaw na mga sinusunod ang mga opisina sa lokal na gobyerno kang Naga, si mga partner agency kayan, si mga NGOs, POs na nagki-cater kang mga aki
pati na din po itong itong mga pasilidad kang syudad na nagki-cater ng mga aki, particular itong Naga City Children's Home. And kabali din po digdi, may mga panundon din po itong mga private establishment or private company kung paano po i-treat itong satuyang mga aki. Okay. Mula kung taon emphasis, Counselor, itong provision duman sa policy about sa media guidelines. Ayo po. Oo. Ayo po. Of course. Kasi yung sa media guidelines, may pigsusunod dapat duman ang media kung paano dapat tratuhon ang mga aki sa pag-ibo ng report, sa pag-ibo ng istorya na ipapaluwas sa iba-ibang klaseng media platform. Iyo po, even on social media, halimbawa po, kabali po duman itong panundon kaya sa mga media coverage or media news reporting na halimbawa po baga may ang aki ang may sarong child victim kung ano man na kaso na dapat dai maging specific na ma-identify itong aki. Ang iba po kaya sinasabi, pinapangaranan, itago ta ngaya sa pangaran nene, aki ni, binabanggit si Gurang. Pagurang. binabanggit si O kaya si lugar kung taga Sagot si sa address. binabanggit si pag binanggit si Magurang, automatic identify na si aki. Pag binanggit si address, identify na si aki. Pag binanggit si eskwelahan, mga arog po kaya na tatago si identity kang aki, pero itong mga related duman na datos pigbabanggit, gusto sabihin patungkol manggirara ito duman sa mga aki, and later on na-identify itong aki. So ipo yan itong kang mga nakaagi po bagang mga taon, nag-igo kita ning yan pong pag educate sa mga media kung paano itong pag-handle kang mga news reporting pertaining to children para po maiwasan yan mga pagbabareta na pigtatago nga niyang identity kang aki pero nagluluwas manggiraray dahil duman sa mga datang nababanggit na related duman sa aki. Igo pa kitang mga penalty na Iyo po. Iyo na po yan itong sunod na direction kaning child protection policy na maset po ng mga penalty once may mga nag-violate po kayan. Ano ang pigsuswestiyon duman na pag-uulayan na penalty para sa media na nag-violate? Siguro po pag-urulayan pero syempre dapat pera kang itong may penalidad na kantidad, siguro po itong baka pwede na suspension or syempre mapun kita kayo sa reprimand, suspension up to the point na pwedeng i-recommend for termination, mga arog kayan, lalo kung itong paulit-ulit itong pag-violate. Sir, may apod ko lang kung nagtutubol kita sa trial by publicity kasi may sarong sitwasyon sarong aki na nakagibuning krimen. Siyempre, aki, dahil man ikukulong. Pero, pinakakalibre. Siguro may a case in point, igong nangyaring garo pananaksak at sarong aki, sa sarong manakapu aki. Pero, baka mag-abot ng panahon, sa sige mangyari ang luwas, pinapaluwas. Kung makagadan itong aki na minor, ano ang magiging garo pananagutan man ka itong mga autoridad o kaya itong pwedeng kasaalan, siya po ang may kasaalan kaya? May mga kaso po na itong inaapod kita, itong mga aki, itong recidivist o itong pauro-utrong pag-commit kang crime or incident na ginigibo kaning mga aki. Pag mga arog po kayan, may re-recommend kayan ang social worker dahil ang intervention po kaya ka mga aki depende sa aki. Dahil itong general intervention na ginigibo na kung nakasaksak araw kani dapat ang gibuhon nagkakaiga po ng social case study kayan sa aki dahil ang prinsipyo po kayan itong each child distinct sa ibang aki kaya may particular na pigsususog kayan ano talaga si pinaghalian kung taano ta naging arog ka ining aking ini
ano itong mga circumstances kung taano siya naging arog kayan. So iyo man po yan itong sinusunodan kang social worker kung ano itong possible intervention na pwedeng gibuhon sa iya. Dahil po gustong sabihin na aki libre na sa krimen dahil may mga instance po na halimbawa itong mga petty crimes na itong pangahabon, mga aki ang pinapalaog sa harong dahil pag nadakop ka ngaya, dahil ka man makukulong ta aki. Mga araw po kayo, pero ang behind kayan, mga mayor de edad na, pigsusugo lang itong mga aki. Pag mga araw po kayo mako-confine ka manggiraray sa sarong facility, digdi po sa Tuya, sa Naga City Children's Home, na pag-abot po duman, may intervention program na pigigibo. And kung magabat po itong krimen, pag-abot mo sa age of majority, isa-serve manggiraray sa imo si pinalidad kayo. Kasubok ko kasi nasabi kong trial by publicity, may nakauli akong sarong taga-media. Ang sabi niya, mas manayik yan kung nakalusot ngayon sa dyan, tirahon ta na ngayon sa media. Tangani ngayon din na magtultol na ngayon aking ngayon. Hirak man po dahil ang trato ta po dyan, parehas yan biktima. Either the victim or the perpetrator. Parehas siya biktima. Kaya parehas yan dapat matabangan dahil ang pinaka-objective ta dyan itong makorek itong aki, lalo itong kung siya itong kagibo dahil iyan pong aking iyan may pinag-agihan man iyan, dahil taman aram kung ano si pinagugutan kung taano ta siya nakakagibo kayan, may mga instances po na biktima man siya ng bullying kaya nagre-result siya pangungulog. So yan po ang dapat na mga tawan ng mga intervention program. And dahil po kita mag-isip na dahil siya nape-penalize, nakakalibre siya dahil yan lang pong lalo na ngunyan sa panahon ngunyan na grabing maray ang social media, maski dahil siya na news duman sa itong radio or TV, itong traditional media, pero sa social media nagruruluwas na siya. Kaya hirak man po kantong aki, kaya mas maray na tawan po siya ng magakanigong intervention, kaulayon itong magurang dahil dapat po ma-involve itong mga magurang dahil dahil man sa gabos na oras yaon itong mga maestro o maestra mas kinakaipuan po kang aki kang pagiya kang mga magurang. Ikaw bilang magurang, Sir Elmer, no? Paano mo ba igwa kang sarong aki? Paano mo puproteksyonan an sa imong aki pag abot digdi sa impluwensya kan social media? Medyo difícil sa panahon ngunyan dahil kung kita kadto mas gusto tang magparakawat sa luwas. Kung kita ba kadto anggot kita pag pinapalaog sarong ngunyan ang mga aki anggot kung papaloson mo sarong gusto nila yaon lang tama. gusto nila yaon lang sa laog kang harong pero kan sa laog kang kwarto dahil confined na sinda sa gadget. Yan ang medyo difícil ngunyan. Ako personalmente sa aki ko, yun ang pinaka-challenge me. Dahil iyon na siya kayan, itong libangan niya. Yauna kaya siya sa generation, di ba, counselor, na nabuhay sinda, namulat sinda with the use of these gadgets and social media. Pero in some point man, si advantage, nakakakuasinda ng information. Alam may mga hinahapot kami na nasisimbag through kumbaga kung kadto ito bagang matibay kapag wide reader ka. Ito kadto pag wide reader kaya ngayon kaya itong well versed na maray. Ngunyan yan itong di ko alam kung anong term. Pero pag itong siging ko sa social media, kanakol ban sindang information iyo. And mahilim mo ngunyan ang mga aki. English speaking. Dahil itong dinadala ninda, kay puhan nindang ma-adapt, dahil itong dinadala ninda English. And kay puhan nindang maintindihan. And
nagtataram sinda kadtong language kadtong mga dinadala ninda. So sa ko iyo man yan itong advantage kaning social media, pero may disadvantage man dahil data na kontrolado kung ano lang itong pwedeng dalanon. Kaipuhan, yun na yung kinakaipuhan itong pagbantay manggiraray, paggiya, and at the same time masabihan itong aki. And kung pwede na matawan mo lang by schedule dahil pag hinayaan mo talaga siya, lalo kung yunin itong habit niya aral daw, dipisilo na yan. Dahil pag pinapapundo mo, naraot ang buot, naanggot, data aram kung anong magiging epekto kayan sa inda. So, ang pinakamaray, tawad lang ni mga limitation. Sir, siguro kay pamanggari ang papel ka magora talagang kaipuhan. Pero iko kaya kung site na sarong community rin sa Naga. Nang akida, pirmin na hihiling na nag-iikit, nalawag sa sarong harong, maikit siya, maladako. Pero pagka pirang aldaw, malawag na naman sa harong, talagang habitual na siya, recidivist. Pero pag dinudumanda ka sa harong social worker, matuktok sa harong, dahil man na nagbubukas, nakikipag-uli ang magurang, pero dahil man nagbubukas ng puwertahan, makuraho lang yan, aram ko na po ngayon, o yan po ngayon, birth certificate kang aki ko. Nagpapahiling naman na, hobby, ang aki niya, minor pa. Pero dahil sarado lang pirmi ang pintuan, ang kanharong, mayong komunikasyon duman sa social worker, kaya di nakakagibo si social worker din sa ayang trabaho. Siguro po ang pwede diyang gibuhon is mag-coordinate sa barangay, ang lambang barangay tapo sa Naga, itong Barangay Council for the Protection of Children, na pinapamayuhan kang kapitan, and ang focal person dyan, itong mga kagawad on children man, and may mga miyembro po dyan. So sinda ang katuwang kang syudad dahil mas sinda itong nakakabisto sa mga residente, and kung araw katong instance, may mga paagi sinda kaiyan na kung paano makakaulay itong magurang, and gilingon din itong magurang ano ba itong cause kung taano ang aki nakakakumit ng siring. May mga magurang po kaya na minsan nagiging tolerable man sa mga aki, lalo na kung ang aki paghuhuli sa arong may darang kakanon, iningani pong mga instance ini yung mga aki tangyaon sa gilid kang tinampo na nagpapaatras, may ini pong mga aking iyan, bako naman talaga siya itong mga totoong street children. Dahil ito pong mga totoong street children, rayaw na ngunyan duman sa Naga City Children's Home, ito pong mga mayong magurang, binayaan, abandon, etc. Ini mga aki pong yaon ngunyan sa sentro, o ining sa may magsaysay, sa mga tindahan. May mga magurang ini nagkakralasi iyan. Kaya lang kumbaga, naiinganyo sinda dahil nakakawaning kwarta, and paghuli sa arong, ayan, may darang kakanon, kaya natotolerate kang magurang, and lalo na kung itong ang aki dahil na naghahagad ng balon kinaagahan pagklase, siya kagianan sa magurang. So ipo yan itong mga instance kaya na may pag-tolerate ang magurang, kaya ining mga aking ini naiinganyo sa tinampo or magibo katong sinabi mong gawi. And kinakaipuhan po kaya na kabali ang magurang sa sa kaulayon, ano ba itong pwedeng gibuhon sa inda, ano ba sinda kabali sa mga programa kang syudad. Ang syudad po baga may mga programa itong Sanggawadan, Queen, sa DSWD itong Walang Gutom, Poor Peace. So baka kabali sinda duman, so kung kabali sinda duman, dahil na kinakaipuan pa kang aki na maghanap ng paagi para sa iyang balon o kaya sa iyang pagkakan. So mas maray po na kabali itong magurang sa ipapaapod, kakaulayon, as in magkaigwaning kung ano ito pang pwedeng pag-ulayan, either ba kabali niya sa mga programa kang syudad, takong dahil baka kinakaipuhan siyang ibali. So if I may share, sa US state of New Mexico,
may kaso versus Meta. Kasi balikan tayo itong issue sa social media na pig-penalized ang Meta. Meta ini si kumpanya no, na nag-manage kang Facebook and Instagram. So recently lang, napatunayan na may kapabayaan ang Facebook o ang Meta sa pag-adhere duman sa child safety policy. Ngunyan, may penalidad ang New Mexico na pigpataw sa Meta ning around 1 billion and igwang order na pigpapa-utob na dapat gibuhon kang Meta. Saro dyan, itong pag-limit kang oras no, na dapat exposed ang aki, like 9 or 90 hours a month or 3 hours per day. So dapat magibo ito kang Meta. I'm asking this or I'm sharing this because pwede kasi nagibo sa New Mexico. I mean, it's a state of US. Pero pwede ba ining magibo here in the Philippines or pwede tabang po nandito sa Naga City? Kasi may status ba or may data na nagpapahiling digdi sa Naga na ang social media may epekto na agad sa mental health kang mga aki? Pwede, pero itong kung i-implement sa Pilipinas, it would take a national law. Kung digdi man sa Naga, kung kabali sa mga local ordinance, di ko lang araw kung pwede tang i-impose to Meta. Pero may saro pong may saro ng ordinansa kaya digdi sa Naga itong pag-regulate kang use kang cellphone. Halimbawa, pag naglaog sa eskwelahan, dahil na siya pwedeng magamit. Ang arog siguro kaiyan, itong i-regulate lang itong paggamit kang mga aki sa cellphone. Dahil kung itong mismong, halimbawa itong sa Meta, may iba pa may Facebook, may YouTube, may mga yung TikTok, may mga games. Ito sana itong games, maski sailing ko i-regulate kang Meta through Facebook and Messenger, may iba pang other social media na pwedeng alaugan kang aki. So mas marigor itong regulation to the use of gadget. Dahil kung halimbawa sa school dahil sinda makakagamit kaiyan, di perang oras yan, di perang oras na ang kayan. Pagluwas, yun naman yan, itong saharong, parent na or guardian na ang mag-control. Yun naman itong mag-limit na may certain hour lang. Halimbawa sa mga sarong, dapat maka-adal mo na bago makakapag-cellphone. Mga arog ka yan. Kailang minsan madunong man ang mga aki. Ginigiribo na sa eskwela ang assignment, nga pag abot sarong, makarawat na lang. Kaya iyo man yan. Anyway, at least may sinusunod na regulasyon na para malimita itong activity kang mga aki sa gadget. Oo. Okay, magutan na itong suggestion, pig-share ni Risa. Pero ang nahiling ko dyan, dapat siguro pulbuson na mo ng implementasyon, sir. Na makitang madangog nga ibang arog kaniyo, dahil man na prosesong maray ang pinalidad giro o kaya ang pagdaras. Alam mo itong access, alam mo ito bagang nangyari sa Tacloban na ang COSDA si mga game. Itong si access data man makokontrol si access unless itong mga gaming dahil maski Facebook baga apo to ng edad itong kung ma-create kang Facebook account, apo to ng edad. Kailang pag linag mo duman, beyond kang age mo, manaman verification. So, maski baga, sa dit na aki, may Facebook. Saka baga, sir, itong nangyari sa Tacloban, nagkaigawang ideya si Aki. Pero nakakuha siya ng badil. Pero itong badil na ito, dapat kadto, pulis mismo nga niya may sadiri, dapat ko na kadto, mayong mga arog kayo na sitwasyon na na-access kang Aki, ang gamit. Sa pag-ibo ng krimen. Kaya nga, mga circumstances na minsan dito naman maiwasan and may factor man duman kung sinasabi na nabully si Aki, mga argo. And ipo yan, itong
lilay down ta sa DepEd maski po katong meeting kang NCCWPC na brought out ini and mismo ang satuyang alkalde nag-check kung may mga incident ba ning bullying sa mga eskwelahan and si data kang DepEd Igwa saro po kaya sa cause kang dropout itong pagpundo kang mga aki ng pagklase saro sa na-identify itong bullying dahil syempre may trauma ng aki na malawag ka pa lang sa eskwelahan riyaon na naman ngayon yung makantyaw sa sakuya kaya baga itong pag nagkakaigupong meeting itong mga aki na duman sa mga barangay children organization ini-emphasize me na baka sa sainda subalang ito baka sa sainda nakakaugma ito pero duman sa aki duman sa sarong aki kuya na ito, bullying na sa sainda. So, ingatan, likayan itong pagpaparasuba, lalo itong mga subang, itong may kulog, na kumbaga sa sainda suba iyan, pero duman sa aki, nagkukos na ining trauma. And later on, mababarta na lang, nahabo na magklase, dahil na nagkaklase, dahil pala duman sa pagpaparasuruba lang sa sain. Councilor, ang saro sa mga army na alangkaw na marian sa mong advokasya para sa welfare and well-being ng mga aki. Sa hiling mo po, ano ang most pressing child protection issue na nangyari sa Pilipinas? Ay, sa Naga City. Iyo po yan. One is yan nga ni bullying sa mga aki. And itong recent incident na may pangungulog ng kapwa aki. So iyo po yan itong mga kaso digdi sa Naga na although natawa naman yung mga intervention program pero mas maray na malikayan. Kaya nga ni ang encouragement me day matakot magsumbong may mga guidance counselor may mga in-encourage po itong mga pupils government na sinda mismo itong maghanap kadtong mga aki na pwedeng nabubuli or itong mismong mga nagbubuling mga aki and i-advocacy ninyo sa eskwelahan na kung nasusupog magsumbong sa mga teacher sinda mismo sa kapwa aki magsumbong para ma-address ito na hopefully maging effective ito dahil syempre ang mga aki medyo alanganin man or supog or takot man magsumbong sa teacher mas maray na sa kapwa aki ninda maraman and itong mga officers kadtong mga pupils government iyon na ito ang mapaabot sa mga guidance counselor o sa principal para ma-address po itong problema kang aki. Okay, duman sa counselor, duman sa mga magurang na medyo hopeless. No, kasi may mga aki talaga na maski na ano mo sa kabisto. Sabi ko nga nag-i-evolve baga ang personality kang aki. So ang pagkakabisto mo sa aki mo arog kani, but at the one point of their lives nagto-turn, di ba? Nagto-turn around, nagkaigwang turn around na garo iba na ini, bako na siya. Siguro may inaagihan. So duman po sa mga hopeless na magurang na kumbaga naaalangan silang mag-reach out sa mga aki nila kung paano. Sa insinda pwede magdulok? Ayo po, sa mga barangay po, itong mga barangay council for the protection of children and sa city man po, ining sa Children's Affairs Office and CSWD, pwede din. Or kung sa insinda, komportableng magduman. May mga ginigibo po bagangon yan ng mga parenting seminar kung sa pinapaintindi sa mga magurang itong sitwasyon ngunyan kang mga aki pinapaintindi po sa inda na iba na ang aki ngunyan compared kadto kung kadto sit lang kang magurang Hiling lang ani, hiling lang. Hiling lang. Ngunyan iba na itong dealing with children kadto pag pinakol mo kumbaga na bago na ang gawi ngunyan dahil Tapos iba-iba pa Sir Elmer ang pamakol. Diba? Igwang ngunyan bawal na ang pagpakol pero maski pakulon mo
day nin maepekto sa aki. Kaya itong treatment na gigibon medyo adalan. Kay puhan mong maintindihan itong sitwasyon ngunyan kang mga aki kung taano arog na sinda kaiyan, and kay puhan siguro aramon si mga barkada kaiyan, aramon kung nagsasain, mas kuyan po mas iniinggan nyo to na kuyanan po tutukan ang mga aki dahil minsan iba ang personality sarong, iba ang personality sa school. Kaya day mo aram kung at least kung may bisado mo ang mga kaklase kayan, amigo, di maahapot mo kumusta man ang aki ko sa eskwelahan. Na minsan garmabuoton sarong pag abot pa lang sa eskwelahan, iba. Ikaw mga magurang na day ay bistado ang aki. Kaya nga, kung bisado ninda, sa loob kang harong. Sa loob kang harong, Kaya iba man. kung iba itong personality pag nagluwas na sarong. So, Kaya medyo- tapos igwa na pala pig-aagihan sa Yeah, eskwelahan o sa luwas, day mo aram. Because day pa nila pigsasabi. Oo. And most likely, huring papaisin ka ang magurang. Kaya mas maray na itong, kaya po baga mas maray na, bistado mo din itong mga barkada kayan, itong mga amigo. Itong aning, minsan maray man itong may group chat itong mga parent. Dahil minsan, si aki mo, dahil nagsasabi na may arog pa lang, may arog pa lang kani. At least duman sa GC, may hiling. And at least, yung mga kapwa parent, nag-uurulay. Dahil, syempre, may mga aki man na ito talagang very vocal man sa magurang, may mga aki na dahil nagsasabi. At least, itong ibang parent na nagiging aware duman sa kalakawan kang aki ninda sa klase. By the way, sir, tubod ka po duman sa oo yun ka duman sa pigahagad kang PNP na ibaba pa ang criminal liability, criminal responsibility kan aki. Gibuhon darong dosing, no? Gusto pang ibaba, gusto ibaba sa 12, may mga kuingani na 10. Medyo po day gayo ako kuyan duman dahil iba mang giraray po itong aki pa mang giraray siya pag binaba mo kay siya duman sa edad di pwede na siyang makulong duman sa mga kay riba itong mga adult na day siya maray imagine may mga 10 years old na ako yan ang maray ang personalidad pero may mo ang 10 years old baby mga aki pa na maray they panggayo siya ang mas maray pa kusugon na lang kang gobyerno itong mga programa para sa mga aki para mas matukdoan talaga sinda and also to encourage itong participation ng mga magurang para magiyahan ang mga aki. Pero how do you find that balance, Counselor, na dapat ba ang magurang talaga pag nagsusweto kan sa indang aki, pareho kamong nagsusurog, kumbaga, or may saro na dapat may taga-balanse na ang saro ngaya medyo stricto ang saro dae? Mas maray na may kinakatakutan manggiraray ang aki. Kailan kumbaga, may kuya niyan, itong may good parent, may bad parent. May bad cop, may good cop. Ayo, garo good cop, bad cop. Mas maray na itong parehas lang ang kuya nindo. Parehas lang itong pagtrato nindo, parehas itong kumbaga si treatment. Okay man ko ta yan ito may good and bad dahil itong aki may takot na magibuning kung ano and itong may good na itong sumbungan niya itong sumbungan niya na naluluwasan niya kang na dahil siya matatakot na ang iba kaya pag nagtuga na nga ni si aki
kakastiguhon pa. Mga araw na sitwasyon. Kaya ang akin, di na lang nasabi. So, I think okay man siya, pero mas marigaro na parehas na itong dahil syempre magiging iba ang Tangan hindi na ko confuse kung anong klaseng disiplina dapat ang susunodon niya. pag itong good naabot siya sa point na konsentidor. Baga na wala dahil tinugutan kang ama, papalusan kang ina, sige na nga. Paghali nga, magali ka naman, mangarog ka yan. So, itong direction kang aki, ribong siya, sa inbagay, aran bagay ang tama. Oo. Sino ko, ikong mga magurang na mahilig mag-bluff sa aki. Ang gusto sabihin, sige, pag lumawas ka dyan, ini ang makukuha mo. Pero, pigtatakunan ka ng aki. Pero di niya man nagigibo dahil takot man nga siya. Ang gusto kong sabihin, kita mga magurang siguro, stop bluffing kan mga aki. Pag sinabi ta, gibohon ta. Pero pag daitag kayang gibohon, dito pagsabihin. Di ba? Minsan kaya, sarong paagi man yan para matakot ang aki. Iyo. Pero kung takot ka aki, ito bagang, sige, I dare you. Iyan naman sa akin. Iyon man ang kwen ngunyan, lalo ngunyan sa mga aki. Sa panahon ngunyan ng mga aki. Dahil mo na madadara yan sa takot. Kaya, kaya po balansihon talaga. Kaya puhan mong i-consider kung ano itong pwedeng ikakamaray ka mga aki. Bawang araw ka to sa to, na kaya baga takot kita sa aswang, pag nagluwas kang banggina o may aswang, di ka na maluwas. May asgo. Ngunyan. Pero yun na nga ni Ian, na nag-iiba na din talaga. Even si mga aki, iba na ang iba na sinda, ang generation ni Dangunyan. Ang mga magurang iba na din. Oo. Di ba? Kung kaito, more authoritative ang mga magurang, mas stricto, ngunyan, garo mas lenient ang mga magurang. Na kumbaga, okay, sige lang, naiintindihan. Garo na lang barkada sinda. But like you said, mas mareman gararay garo itong may pigtatakutan, tama? Pero dapat pareho ang disiplina kan magurang. At least, aram kang aki kung ano itong tama asin sala. Dahil minsan kaya, pag itong nagiging konsentidor kita, pag una kang aki, maski sala, na tama pa pala. Yan ang... So, Sir Elmer, panghuri, ang proseso na pigsusunod base duman sa Child Protection Policy sa mga aking igwang concerns, igwang issues, igwang kaso, nasusunod po iyan. Si Sir Tuhunta na masusunod iyan base duman sa polisiyang ito. Iyo po, at least may panundon po kita o itong susunod doon kung ano itong tamang pag-handle kang mga aki. Halimbawa, kung ang aki nakaka-commit ng violation, lalo na kung crime iyan, ano itong mga panundon na, ano ang mga prosesong aagihan ka iyan. Kung ang aki man nabiktima, ano itong proseso na pwede niyang gibuhon para ma-address itong concern niya. And at the same time, itong mga pulisiya, kang lokal na gobyerno, kang naga, para po sa pag-ataman asit pagprotehir sa mga kaakian. Pero may kasunod pa yon. Iyo po, dahil ngunyan po, piglatag lang si mga pulisiya, si mga panundon, ang isusunod po kayan kung ano itong magiging penalidad in kaso mag-violar dyan. Dahil syempre po, may mga instance na and para talaga sunodon iyan, kay puhan may penalidad dahil ang iba po kaya pag mayong penalidad lenient lang mayo man nga yan kaya pero kung may penalty nagiging cautious sinda na dahil pwede ining gibuhon. So pag-ulahin din duman, Counselor, itong penalty sa mga magurang. For example, yung sinasabi na ang kasalan ngayon ni Pedro, dapat ay kasalan ni Juan. Ang gusto sabihin, pag kasalan ng aki mo, dapat ang penalty sa mga magurang. Ikaw na po kita kayan, itong Parental Responsibility Ordinance na ang may penalidad itong mga magurang pag ang aki nakakomiter. So, ibabali pa po yan duman sa penalidad na
na ipapatong po kung in kaso may kapabayaan ang magulang. Okay, sige, salamat po kay Councilor Sir Elmer Baldemoro. As in, siguro makuata lang hadisa sa iyang mga ipigharas na ang pagpapadakula, ang pagdisiplina kan mga aki, nagpupuon siyempre sa laog kang harong. Pero sabi nga ni Kayan, it takes a village, di ba? To To raise raise a child, di ba? Kaya dapat matabangan ang pamilya, ang eskwelahan, as in ang bilog na komunidad. So, ayan po. Salamat sa indong pag-antabay. As in, hasta po sa masunod na Sabado, digdisa na sa programang Pirminyatong Pigmamaawot ang Maray na naga. Diskutiron ang mga programa, proyekto asin mga plano kang lokal na gobyerno. Isihon ang may kamanundangan mga impormasyong manugod sa syudad ng Naga. Maging parte kang solusyon, ipag-orgulyo ang pagiging Nagenyo. Kaibahan ang pag-irima sa Public Information Office kang LGU Naga. Risa Santos asin Jason Lola. Tuyong aldaw na Sabado, alas 8 ng aga, sa Rabay Nyatong Mamoton na ang Maray na Naga.